Pagkapasok ng trabaho ay sabay silang lumabas ng opisina. Akmang papasok na siya sa elevator for employees nang bigla siyang hinatak ni Mike at pinapasok sa elevator na exclusive lang para sa CEO ng kumpanya. Nagulat ang ibang employees na nakasaksi sa ganitong eksena. Nakita mo ba kung sino yung babaeng yun na hawak kamay ni boss? Biglang tanong ni Mazzy, head ng finance department. Hindi, bago ko lang siyang nakita dito. Pero narinig ko na may bago daw na personal assistant ngayon si boss, na doon mismo sa loob ng opisina niya nakapwesto. Baka siya nga yun. Sagot ng kanyang assistant. Sa tingin mo ba siya na kayang naririnig nating balita na fiancé ni boss? Sabad naman ang isa pang kasabayan din nila na naglalakad sa hallway. Kung siya nga yun, paano si Miss Sandra? Di ba matagal na yung relasyon nila? Nalilitong tanong ng assistant ni Maisie na si Claire. Sino namang nagsabi sa'yo na may relasyon si Sandra at boss? Nakikita mo bang magkasama sila? Sobrang pihika ni boss sa babae. Kahit nga ang tumingin kay Sandra ay hindi niya magawa Wika ni Maisie sa assistant niya. Ewan ko lang ma'am, yun lang kasi ang naririnig kong kumakalat na balita Ibig sabihin, yung babaeng yun na hawak kamay ni boss, yun lang ang binigyan niya ng pansin? Walang kaalam-alam sina Mike at Ella na sila na pala ang laman ng bawat usapan ng mga empleyado sa kanilang kumpanya. Lahat sila ay nahihiwagaan kung sino ang babaeng kahawak kamay ng boss nila. Sa loob ng sasakyan, magkatabi sila na nakaupo sa likod at walang ni isa sa kanila ang gustong magsalita. Dito na sumakay si Ella sa sasakyan ni Mike dahil pinauwi nito ang driver na naghatid sa kanya kanina. Habang nasa biyahe, si Mike ang unang nagsalita. Baby, saan mo gustong kumain? Saglit na napatingin si Mang Tomas sa dalawang langgam sa likod nang marinig ang malumanay at masuyong boses ng kanyang boss habang sinasabi ang salitang baby. Parang pati balahibo niya ay gusto na ring magsitayuan sa inaakto ngayon ng kanyang boss. Agad niyang binaling ang tingin niya sa daan nang makita niyang matalim itong nakatingin sa kanya na para bang gusto siyang itapon sa gilid ng kalsada. Demonyo ang kanyang boss sa kanila pero pagdating kay Ella, ay para itong anghel na hindi kayang gumawa ng kasalanan. Samantala, kanina pa malalim ang iniisip ni Ella. Hindi niya napansin na kanina pa siya kinakausap ni Mike. Baby, ano ba yung iniisip mo ba't ang lalim naman yata? Tanong niya sa dalaga. Ha? May sinasabi ka ba? Parang nahimasmasa namang sagot ni Ella. Oo, kanina pa. Ang sabi ko ay kung saan mo gustong kumain. Hindi kasi ako nagpaluto kay Nanay Martha sa bahay dahil plano kong kumain tayo sa labas. Ikaw ang bahala. Kung saan mo gustong kumain, okay lang sa akin. Hindi naman ako mareklamo na babae. Babe, yan nga ang gusto ko, magreklamo ka Baka mamaya mayroon ka palang ibang gusto. Ngumiti ito at masuyong pinataob ang kamay nilang dalawa. Binaling niya ang kanyang tingin sa magkataob nilang kamay, saka tumingin ulit kay Mike. Alam mo ba yung pinagagawa mo? Napaka-OA mo na, Mike. Hahaha. Agad na tinakpa ni Mang Tomas ang kanyang bibig nang mapagtanto niyang napabunghalit siya ng tawa. Paano kasi? Hindi maipinta ang itsura ng boss niya sa sinabi ni Ella. May nakakatawa ba, Tomas? Nakakatakot ang mga tingin ni Mike sa kanya. Sorry, boss. Napatawa kasi ako doon sa pusang tumawid. Akala niya siguro'y mababangga ko siya, kaya hindi siya tuluyang tumawid. Bumalik na lang siya. Pagsisinungaling agad nito. At alin naman doon ang nakakatawa? Tanong ulit ni Mike na mainit pa rin ang ulo sa kanya. Wala naman, boss. Saan po ba tayo didiretso, boss? Pag-iba na lang niya ng usapan. Doon tayo sa Blue Bay Resto, sa dati naming kinainan. Areglado, boss. Masyado ka namang strict sa mga tauhan mo. Siniko ni Ella si Mike at akmang kukunin niya sana ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Pero hindi nito binibitawan. Hanggang sa pumasok na sila sa Blue Bay Resto, ay hawak pa rin nito ang kanyang mga kamay. Pinili nilang umupo sa pinakadulong malapit sa bintana. Agad niyang nakikita ang hampas ng mga alon sa dagat sa di kalayuan ng pwesto nila. Ramdam niyang malamig na simoy ng hangin, hindi kagaya nung una niyang punta dito. Isang private room ang kinuha ni Mike, kaya kakaiba ulit sa kanya ang ganito. Babe, umorder ka na kung ano ang gusto mo. Wika ni Mike na may himig ng paglalambing ang boses. Naku Mike, tigilan mo na nga muna yung kakatawag mo sa akin ng ganyan. Hindi ka ba nahihiya? Pagsasaway ni Ella.
Ako? Bakit naman ako mahihiya? Bakit ikaw ba? Kinahihiya mo ko? Tanong nito na may himig ng pagtatampo. Hindi naman ganon, Mike. Proud ako na kasama kita. Pero syempre, nag-aalala lang ako na baka kasi machismis ka pa ng iba na tinawag mo ako sa ganyang endearment. Hindi naman ako ka-proud-proud, di ba? Bakit naman ako mag-aalala sa kung ano ang sasabihin ng iba? Wala akong pakialam sa kanila. Sige nga, kung hindi mo talaga ako kinakahiya, simula ngayon dapat hindi na Mike ang itatawag mo sa akin. Pagpapalusot nito. Kung hindi Mike, ano bang gusto mo? Madman? Mr. Valdelion? Babe naman. Nag-akto siyang parang masama ang loob. Bakit ba kasi kailangan pa natin ng endearment sa isa't isa? Wala naman tayong relasyon. Nagmamaktol na wika ni Ella. Mag-fiancé tayo ngayon at isa pa, magiging asawa na kita. Kaya kailangan natin na mayroon endearment sa isa't isa. Para lalo nating mapaniwala si Daddy na mahal natin ang isa't isa. Pag naging mag-asawa na tayo, at least komportable na tayo sa bawat isa, diba? Kahit sa papel lang tayo nag-uugnay at sinabi kong bawal natin ibigin ng isa't isa, ang mahalaga ay pareho tayong masaya. Mahabang paliwanag niya. Mayroon ba nun? Pwede kang maging masaya kahit na walang pagmamahal sa isa't isa? Dismayado ng tanong ni Ella. Babe, ang mahalaga, masaya tayo na magkasama para hindi tayo nagmumukhang napipilitan sa harapan ni Daddy. Okay, babe, kung yan ang gusto mo. Nauutal niyang sagot. Nagpatinaod lang ang puso niya sa gustong mangyari ni Mike. Nagustuhan niya ang endearment nila sa isa't isa. Pero hindi niya maiwasang isipin na kaya lang nila ginagawa ito dahil sa daddy niya. Masayang ginagap ni Mike ang kanyang kamay at masuyo itong hinalikan. Ewan ba ni Ella, parang gusto niyang isipin na may nararamdaman din ito sa kanya. Pero natatakot siyang umasa dahil kahit kailan, hindi nito sinasabi na mahal din siya. Babe, alis muna ako Punta lang ako saglit sa CR. Pagpapaalam ni Ella. Pero di ka pa nag-order, babe. Ano bang gusto mong kainin? Pahabol na tanong ni Mike nang makita na paalis na siya. Ikaw na lang bahala na umorder, babe. Kahit ano naman yung orderin mo Alam kong masarap yun lahat. Sagot ng babae bago tumalikod sa kanya. Okay, babe. Nag-aalinlangan na sagot ni Mike. Ngunit parang gusto niyang sundan ito. Mga kalahating oras na ang nakaraan, ngunit hindi pa rin bumabalik si Ella. Dumating na ang kanilang order ngunit wala pa rin siya. Naisip niya itong puntahan. Samantala, kalalabas lang ni Ella ng ladies' room nang may humarang sa kanya na isang lalaki. Uy, Ella, ikaw nga. Kanina pa kita hinihintay dito. Nakita kita kanina na pumasok ng ladies' room, pero hindi ako sure kung ikaw nga yun, kaya hinintay kita dito at hindi nga ako nagkamali. Ikaw nga talaga. Kumusta ka na? Lalo kang gumanda. Sandali munang nag-isip si Ella. Ikaw ba si Raven? Raven Colster? Nalilitong tanong niya sa lalaki. Ako nga. Well, kinabahan naman ako sa iyo, Ella. Akala ko'y nakalimutan mo na ako. Nakangiting wika ni Raven. Paano ko makakalimutan yung pagmumukha mo? Ikaw yung last na nakalaban ko sa National Olympics ng Taekwondo noong senior high school pa ako. Thank you nga pala dahil hinayaan mo akong manalo. Nakangiti rin niyang sagot. Hindi ikaw naman talaga ang nanalo nun Siya nga pala, ano nga palang pinagkakahabalahan mo ngayon? May offer akong trabaho sa'yo, baka gusto mo. Pag-iiba nito ng usapan. Sa Valdelion Corp. Nahihiya niyang sagot. Talaga? What a coincidence. Matagal na ang kakompetensya ni Dadang Valdelion Corp. Bakit di ka nalang lumipat sa amin? No, bago pa lang kasi ako sa trabaho ko at saka okay na ako doon. Ganun ba? Saan bandang table ka? May kasama ka ba? Para naman makapag-usap tayo ng matagal. Giit ni Raven. Ako ang kasama niya. Bakit? Plano mo na rin bang maging third wheel sa amin ng asawa ko? Ang naiinis na sagot ni Mike na kanina pa nakikinig sa usapan nila. Galit na hinila niya ang kamay ni Ella pabalik sa kanilang table at wala na siyang planong magsalita. Hey, Ella! Pag-usap na lang tayo ulit next time, okay? Pahabol na sigaw ni Raven, ngunit malayo na silang dalawa. Babe, galit ka ba? Sorry na, nagsiselos ka ba kay Raven?
Tanong ni Ella dahil kanina pa hindi kumikibo si Mike. Hindi pa rin siya nito pinapansin. Binaling lang ang tingin nito sa malayo at tinititigan ng alon sa dagat. Wari kay lalim ng iniisip. Babe, ngayon lang kami nagkita ni Raven. Nakalaban ko siya noon nang sumali ako sa isang taekwondo national competition finale na ginanap sa Malaysia. Wala ka namang dapat ikaselos doon. Paliwanag niya na hindi niya alam kung bakit niya ginagawa dahil wala naman siyang ginagawang masama. Hindi naman ako nagsiselos eh. Nagagalit lang ako kasi ano na lang ang iisipin ng ibang mga tao kung nakikita nila ang asawa kong kausap ng ibang lalaki. Pagdadahilan nito, Diyos ko naman Mike, ibig sabihin kahit sa kay James na sekretary mo, hindi ko rin siya pwedeng kausapin? Naiirita niyang tanong. Depende yun kung andyan ako, kasama mo habang kinakausap mo siya. Ayoko lang na masaya kang nakikipag-usap sa ibang lalaki. Mahihimig pagsiselos na sagot nito. Speechless si Ella sa inaakto ng lalaki. Nagsiselos, pero hindi nito inaamin. Hindi niya ina-expect na ganito ito kapossessive pagdating sa kanya. Nararamdaman niyang mahal din siya nito. Natatakot lang itong ipagkatiwala sa kanya ang damdamin niya. Babe, mauubos kaya natin tong lahat? Tanong niya kay Mike nang mapansin ang napakaraming pagkain na nakalatag ngayon sa ibabaw ng table nila. Naalala ko lang kasi ang takaw mo sa pagkain. May himig pagtatampo pa rin itong sagot sa kanya. Iba yung dati no? Kaya umorder ako ng marami nun dahil ibibigay ko kay Aling Bebang. Ang dami kasi ng mga anak nun. At saka wala akong ibibigay man lang na kahit anong pasasalamat sa tulong niya sa akin. Kaya naisip kong dalhan siya ng pagkain. Bakit hindi mo sinabi? Paano natin mauubos to? Nag-aalala na wika ni Mike. Ganito na lang babe, dahil ikaw ang umorder ng lahat ng yan, ikaw din ang uubos. Bumunghalit siya ng tawa nang makita ang hindi maipinta na ekspresyon sa mukha ni Mike. Samantalang si Mike ay biglang nawala ang sama ng loob na nararamdaman niya nang makita niyang tumatawa ang dalaga. Kahit ang mga mata nito ay parang tumatawa na rin sa sobrang saya. Ang daya mo babe, bigyan na lang natin sa mga driver at bodyguard pag uwi natin. Wika ni Mike. Masayang masaya silang dalawa na kumakain. Mayroong time na nagsusubuan pa silang dalawa at pinapahira ni Mike ng tissue ang gilid ng labi ni Ella. Sa tuwing may pagkain na nakakalat dito. Lingid sa kanilang kaalaman, mayroong palihim na kumukuha ng litrato nila. Babe, pakasal na tayo kaagad bukas. Biglang nasabi ni Mike. Napaawang ang labi ni Ella nang biglang binanggit nito ang kanilang kasal. Babe, bakit bigla ka namang nagdesisyon na magpakasal tayo bukas? Di ba masyado namang rush? Nalilitong tanong niya sa lalaki. Gusto ko kasi nakasal na tayo bago kita ipakilala kay Dad, babe. Bakit naman? Hindi ba muna natin ipapaalam sa kanya na magpapakasal na tayo? Naguguluhan na tanong pa rin niya. Mas mainam na yung kasal na tayo para wala na siyang magagawa pa kapag ipinakilala na kita sa kanya. Tipid na sagot nito. Babe, sabihin mo nga ang totoo. Ayaw ba sa akin ng dad mo sakaling ipakilala mo ako sa kanya? Kinakabahan niyang tanong. Hindi naman kasi sa ganun, babe. Ayoko lang kasi na pangunahan niya ako sa mga desisyon ko. Gusto niya lang naman na maikasal ako kaya yun lang ang mahalaga. Ibig sabihin ay hindi siya a-attend ng kasal natin? Hindi na siguro. Baka kasi ano pang gawin niya. Si Sandra kasi ang gusto niyang ipakasal sa akin. Kaya niya ako pinipressure sa paghahanap ng pakakasalan sa loob ng 1 buwan. Dahil siguro hindi niya ina-expect na mahanap kita. Kaya niya kaagad pinauwi si Sandra dito sa Pilipinas para wala na akong choice kundi pakasalan siya. Pag-aamin niya sa dalaga. Babe, bakit ako ang pinili mong pakasalan at hindi si Sandra? Tanong uli niya. Sinabi ko na kanina, di ba babe? Tipid na sagot ni Mike. Yung kanina, dahil sa halik? Yun ba babe? Ang labo mo naman? Halata ang disappointment sa mga salita niya. Mahirap kasing i-explain babe. Basta, sa'yo ko lang gustong gawin ng mga ganitong bagay na hindi ko kayang gawin sa ibang babae. At ikaw lang ang babaeng gusto kong halikan. Kapag kasama kita, masaya ako. Yun lang ang alam ko babe. Hindi pa kasi ako nagkaka-girlfriend, kaya hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko, okay? Pag-amin ulit niya, sapat na para kay Ella ang kanyang mga narinig. Sa mga sinabi ni Mike, nagkaroon siya ng pag-asa na mayroong pagmamahal
na namamagitan sa kanilang dalawa. At hihintayin niya ang araw na yun kung kailan ito aamin sa kanya na mahal na rin siya. Okay babe, kung yun ang gusto mo na bukas tayo ikakasal, then magpapakasal tayo. Sabay ngiti kay Mike. Malawak na rin ang ganti ng pagngiti nito sa mga narinig mula kay Ella. Halika na babe, pabalot na lang natin ang natirang pagkain bago umuwi. Wika niya sa dalaga. Pagkatapos ay magkahawak kamay silang lumabas ng resto. Babe, anong oras tayo magpapakasal bukas? Biglang tanong ni Ella habang nasa biyahe na sila. Muntik pang magkamali si Mang Tomas sa pag-apak sa preno ng kotse nang marinig niya ang sinabi ni Ella. Nakikibabe na rin si Ella kay Sir Mike at ano daw, ikakasal na sila bukas, agad? Hindi makapaniwala na tanong ni Tomas. Tomas, mukhang kanina ka pa nananadya ah. Ayusin mo ang pagdadrive mo. Naiirita na si ni Mike sa driver. Yes boss, bigla kasing may tumawid na pusa ngayon. Pagdadahilan nito. Pusa na naman ulit? Siguro kailangan mo nang magbakasyon, Mang Tomas. Parang na-high blood na si Mike. Babe, masyado ka naman yatang malupit kay Mang Tomas. Hindi niya naman sinasadya, di ba? Ano nga, anong oras tayo ikakasal bukas? Pag-iiba ni Ella ng usapan. Agad naman siyang huminahon nang marinig niya ang paglalambing ni Ella sa kanya. Parang hinahaplos nito ang kanyang puso. 10 a.m. sharp bukas. Yan ang oras ng kasal natin sa City Hall. City Hall of Justice. Mike and Ella Valdalion wedding. Sabay sina Ella at Mike na bumaba sa kotse sa harapan ng City Hall of Justice. Habang papasok sila sa loob, naisip ni Ella na sabihin kay Mike ang tunay niyang pagkatao. Babe, okay lang ba na ikakasal ako sa'yo tapos hindi ko man lang alam kung totoo ang nakalagay sa birth certificate ko? Tanong ni Ella kay Mike. Bakit babe? Mali ba ang nakalagay doon sa birth certificate mo? Hindi ko kasi alam babe kung ano ang tunay kong edad eh. Inamin kasi sa akin ni Lola bago siya namatay na nakita lang daw nila ako sa labas ng nasusunog na bahay ampunan. Hindi nila alam kung ilang taon na ako. Dahil hindi naman daw ako nagsasalita. Iyak lang daw ako ng iyak. Kaya yung ginawa ni nanay, kung kailan daw nila ako nakita, yun din ang ginawa nilang birthday ko. So tingin mo, ilang taon na kaya ako ngayon? Sabi kasi sa birth certificate ko, 18 years old pa lang ako. Don't worry babe, kahit ano pa man ang totoo, hindi pa rin yan makakaapekto sa kasal natin ngayon. Kaya hayaan mo na lang kung ano ang nakalagay sa birth certificate mo. Wika sa kanya ni Mike. Sasagot pa sana si Ella nang biglang sumulpot ang tatlong lalaki sa harapan nilang dalawa. Jude, loko naman no? Bakit naman agad-agad tong kasal mo? Alam mo ba sa ginawa mo'y hindi natuloy ang blind date ko ngayon? Pagmamaktol na wika ni Asher Santillan, isang seaman na kaibigan ni Mike. Baliw, buti sa'yo blind date lang. Ako, flight ko sana ngayon papuntang US. Pero dahil dito sa magaling na kaibigan natin, ayun, na-cancelled. Sabat naman ni Axel Stanford, isang doktor at kaibigan din ni Mike. Tama na nga kayong dalawa dyan. Mas importante pa ba yung mga lakad nyo kaysa sa pinaka-importanting araw ng matalik nating kaibigan? Aba mga dude, 4 sa atin si Mike ang pinakapihikan sa babae. Tapos tignan nyo, siya pa ngayon ang nagmamadaling maikasal. Pangaasar naman ni Aiden, isa sa pinaka-misteryosong tao sa kanilang magkakaibigan. Business tycoon din ito katulad ni Mike. Bumunghalit ang tatlong kaibigan ni Mike sa kakatawa sa kanya. Nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil sa pangaasar ng tatlong demonyo ngayon sa kanyang harapan. Kung ayaw niyong umaten, magsiuwian na kayo. Matutuloy ang kasal namin kahit walang witness. Naiirita niyang sagot sa mga ito at saka tuloy-tuloy ang malalaking hakbang na pagpasok sa pintuan habang hila-hila ang kamay ni Ella. Nagkatinginan ng tatlo habang nakangiti na humahabol sa dalawang ikakasal. Dude, ito naman pikon agad. Hindi mo ba ipapakilala sa amin ang magiging asawa mo? Pahabol na sigaw ni Asher. Hindi sila pinapansin ni Mike. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad habang hawak pa rin ang kamay ni Ella na kanina pa naguguluhan sa kanila. Pagpasok nila ay nagsimula na kaagad ang judge na magkakasal sa kanila. Sisimulan na natin ang pag-iisang dibdib ni Mike at Ella. Mike, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Ella na maging kabiyak ng iyong puso? Sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan,
At mamahalin mo siya sa habang buhay? Opo. Kaagad na sagot ni Mike, sa pagkakalang tapos na ang judge sa pagtatanong. Kunot ang noo ng judge at nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi pa ako tapos, iho. Mamahalin mo ba siya habang buhay, gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo. Sagot ulit ni Mike, sabay lingon sa likod niya, at hindi nga siya nagkakamali. Kanina pa nagpipigil sa pagtawa ang mga kaibigan niya dahil sa nahalata ng mga yun na excited siyang sumagot. Tinapunan niya lang ang mga ito ng matalim na tingin, saka humarap uli sa judge na nagkakasal sa kanila. Opo. Rinig niyang sagot din ni Ella sa judge nang humarap siya rito. At ngayon, para sa pagpapalitan ng panunumpa ninyo, you may now exchange vows to each other habang sinusuot ang inyong singsing sa bawat isa. Biglang nagkatinginan sina Ella at Mike dahil hindi nila in-expect ito. Hindi sila nakapag-prepare kung ano ang sasabihin sa bawat isa. Ganon pa man, pinili pa rin nilang sabihin kung ano ang laman ng kanilang mga damdamin. Kinuha ni Mike ang isang maliit na box sa bulsa ng kanyang pantalon at inilabas doon ang isang pares ng napakagandang singsing na may tampok ng kumikinang na brilyante at sa bilog nito ay may nakaukit na pangalan nilang dalawa. Matagumpay kaya ang kasal? Ano kaya ang magiging reaksyon ng daddy ni Mike at ni Sandra?